Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila may dalang kakaibang sigla sa akin habang naglalakad ako papunta sa gym ng aming barangay. Sa labas, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap, tila mga bituing nagkukwento ng mga pangarap at alaala. Sa loob ng gym, naroon ang maraming tao, abala sa pag-aayos ng mga regalo at pagkain para sa aming Christmas outreach program. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip kung paano kami, bilang magkaibigan, ay nagkahiwalay ng landas noong kami mga bata pa. Ako si Mia at mula pa noong kami musmos, si Lucas ay naging matalik kong kaibigan. Kami lagi magkasama, naglalaro sa ilalim ng mainit na araw at nagkukwento ng mga pangarap habang nakahiga sa damuhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, kami nagkahiwalay. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa ibang bayan at naging abala ako sa aking sariling buhay. Ngayong araw na ito, sa gitna ng kasiyahan at ingay ng Pasko, narito ako sa programang ito sa pag-asang makikita ko siya. Alam ko ang kanyang pamilya ay laging aktibo sa mga ganitong gawain, ngunit hindi ko alam kung narito siya ngayon. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng pag-asang muli kaming magtagpo. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga regalo, bigla kong naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam, tila may mga mata na nakatingin sa akin. Lumingon ako at doon ko nakita si Lucas, nakatayo sa tabi ng pinto, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng mga alaala at mga damdamin na hindi maipaliwanag. Mia, sambit niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig, puno ng damdamin at pag-asang matagal ko nang inasam. Hindi ko maiwasang mapangiti, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay naroon ang kaba at pag-aalinlangan. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano kami magsisimula muli? Ngunit bago ko pa man siya makausap, isang bata ang tumakbo patungo sa kanya. Kuya Lucas, sigaw ng bata sabay yakap sa kanya. Ang yakap ng bata ay tila nagbigay ng init sa malamig na hangin ng Pasko. Nakita ko kung paano nagliwanag ang mukha ni Lucas habang yakap niya ang bata. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang lalim ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa mga taong nasa paligid niya. Mia, ang tagalin na nating hindi nagkita, sabi ni Lucas habang tinutulungan ng bata sa pag-aayos ng kanyang suot. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan, ng mga alaala at ng pag-asang muli kaming makapag-usap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malaking ingay ang umaling-awngaw sa buong gym. Ang mga tao ay nagtakbuhan patungo sa gilid ng bulwagan, tila mayroong nangyari. Ang mga mata ni Lucas ay naging seryoso, puno ng pag-aalala. Mia, tingnan natin kung ano ang nangyari, sabi niya habang hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Sumunod ako kay Lucas, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng kaba at pag-aalala. Ano ang nangyari? Ang saya at kasiyahan ng Pasko ay tila biglang natabunan ng misteryo at pag-aalinlangan. Sa aming paglapit, nakita namin ang isang grupo ng bata na nakatayo sa tabi ng isang malaking kahon, tila mayroong nangyari sa loob nito. Mia, Lucas, sabi ng isang babaeng nasa gilid, may nawawalang bata. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng takot. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Baka nasa loob ng kahon na ito, ngunit natatakot akong tingnan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang Pasko, na dapat ay puno ng pag-asa at saya, ay tila nagiging isang misteryo at pagsubok. Ano ang gagawin namin? Paano namin matutulungan ang batang nawawala? Sa likod ng saya ng muling pagkikita namin ni Lucas, naroon ang isang pagsubok na kailangan naming harapin. Habang tumitingin ako kay Lucas, nagliwanag ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon at pag-asa. Mia, kailangan nating hanapin siya, sabi ni Lucas, puno ng tapang at pagmamahal.
Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at mga ilaw na kumukutitap sa paligid, tila bumabalik ang mga alaala ng nakaraan habang naglalakad kami ni Lila sa makipot na daan patungo sa lugar ng Christmas Outreach Program. Kami muling nagtagpo matapos ang ilang taon ng pagkakalayo. Ang huling pag-uusap namin ay puno ng pangakong hindi namin natupad, mga plano na nauwi sa wala. Naaalala ko pa ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang mga bituin sa langit, ang tunog ng hangin na sumisipol sa mga dahon, at ang huling ngiti ni Lila bago kami nagdesisyon na tahakin ang iba't ibang landas. Ngunit sa ngayon, lahat ng iyon ay tila bahagi na lamang ng isang lumang pelikula. Narito kami ngayon, magkaharap sa isang pagkakataon na biglang sumulpot sa isang di inaasahang pagkakataon. Naalala mo ba kung paano natin pinapangarap na makapunta sa ganitong klaseng event? Tanong ni Laila habang humahakbang kami sa loob ng gymnasium kung saan ginaganap ang program. Oo, lagi kong iniisip na magiging bahagi tayo ng ganito, na kahit papaano'y makatutulong tayo sa ibang tao. Tugon ko na may bahagyang ngiti sa labi. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan noon, palaging may bahagi sa akin na umaasang magkikita kaming muli sa loob ng gymnasium, puno ng kasiyahan ng paligid. Ang mga bata ay abala sa kanilang mga aktibidad, mga magulang na nakikipag-usap sa mga voluntaryo, at ang mga dekorasyon na nagbibigay ng diwa ng Pasko. Sa kabila ng ingay, nararamdaman ko ang katahimikan sa pagitan namin ni Lila. Isang uri ng katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi, mga damdaming hindi maipaliwanag. Nagsimula ang programa habang abala kami sa pamamahagi ng mga regalo at pagkain. Pakiramdam ko'y bumabalik ang dating saya sa aming dalawa. Ang dating pag-uusap na puno ng pagkakaibigan ay muling nabubuo. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at halakhak, may mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang nasa puso ni Lila? Ano ang kahulugan ng muling pagkikita namin? Grabe, ang saya ng mga bata, sabi ni Lila habang nilalaro ang isang grupo ng mga kabataan. Para bang ang dami nating dapat ipagpasalamat. Oo nga, sagot ko habang pinagmamasdan siya. Ang dami nating dapat ipagpasalamat at ang dami ring dapat pag-isipan. Napatingin siya sa akin, tila nagtataka sa huling bahagi ng sinabi ko. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy ang programa at kami abala na muli sa aming mga gawain. Habang umaandar ang oras, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga tanong na hindi ko maialis. Sa kabila ng kasiyahan, may parte sa akin na nangangamba. Paano kung ang muling pagkikita namin ay hindi maganda ang kalalabasan? Paano kung ang pangarap na ito ay magdulot lamang ng sakit sa kalooban? Nagpatuloy ang gabi at sa paglipas ng oras, unti-unti kong napagtanto na ang mga tanong ko'y hindi dapat manatiling tanong lamang. Kailangan kong malaman. Kailangan kong magtanong. Habang nag-aayos kami ng mga gamit matapos ang programa, lumapit si Lila sa akin. Alam mo, masaya ako na nandito ka ngayon, na kahit papaano natupad natin ang isa sa mga pangarap natin. Ngumiti ako, ngunit sa likod ng nangiting iyon ay ang mga tanong na hindi ko pa rin masagot. Lila, may gusto akong itanong. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo muling nagkita? Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko mabasa. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, pero natatakot ako. Natatakot akong hindi mo ito magugustuhan. Ang kanyang mga salita ay tila isang matinding hangin na nagdala sa akin sa isang cliffhanger. Ano ang gustong sabihin ni Lila? Ano ang lihim na kanyang itinatago? Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig ang kanyang kwento. Sabihin mo na, Lila, gusto kong malaman. Tugon ko, puno ng pag-asam. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Nitong mga nakaraang taon, may isang bagay akong natutunan na hindi ko maialis sa isipan ko. Isang bagay na magbabago sa lahat.
At sa puntong iyon, sa gitna ng mga dekorasyon at tunog ng Pasko, naramdaman ko ang pagpasok ng isang kwento na magdadala sa amin sa isang landas na hindi namin inaasahan. Ang kanyang lihim, ang kanyang kwento, ay ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay, isang kabanata na puno ng pag-asa at pangarap. Sa isang malamig na umaga ng Disyembre, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa Christmas outreach program ng aming barangay, hindi ko mapigilang balikan ang nakaraan. Matagal na rin mula noong huli kaming nagkita ni Daniel, ang aking matalik na kaibigan noong bata pa kami. Mula nang lumipat siya sa ibang lugar na walang parang bula ang aming komunikasyon. Ngunit ngayon, may kakaibang kaba sa aking dibdib dahil sa balitang siya'y babalik upang makibahagi sa programang ito. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga regalo para sa mga batang dadalo, sinubukan kong hindi magpaapekto sa kaba. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isipan ng alaala ng mga masasayang araw na magkasama kami ni Daniel. Palagi kaming naglalaro sa ilalim ng araw, nagtatampisaw sa ilog, at nagtatawanan sa maliliit na bagay. Ana, kailangan na natin itong dalhin sa stage, tawag ni Ate Lisa, ang aming coordinator, na nag-udyok sa akin pabalik sa kasalukuyan. Opo, ate, sagot ko habang nagmamadali kong binuhat ang kahon ng mga laruan. Pagdating ko sa stage, naroon na ang ilang mga voluntaryo at abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Napansin ko ang isang pamilyar na figura na nakatalikod sa akin, matangkad at may mapagkakapitan na balikat. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Baka siya na iyon, bulong ko sa sarili habang dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, biglang humarap ang lalaking iyon. At doon ko siya nakita, si Daniel, ang matalik kong kaibigan. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng alaala at pagkasabik. Ana, bati niya kasabay ng pag-abot ng kanyang kamay. Ang tagal na, ano? Hindi ko mapigilang mangumiti ng malapad. Daniel, grabe, hindi ko inakalang makikita pa kita ulit. Halos hindi nagbago si Daniel. Naroon pa rin ang kanyang magiliw na ngiti at ang kinang sa kanyang mga mata. Para bang walang lumipas na oras simula nang huli kaming nagkasama. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang abala sa pagtulong sa programa. Ikinuwento niya kung paano siya napadpad sa Maynila ang kanyang mga natutunan sa mga panibagong karanasan. Ang dami kong gustong ikwento sa iyo, Ana. Pero siguro pagkatapos na ng programang ito, kapag may oras na tayo, sabi ni Daniel. Oo naman, Daniel, may mga ikukwento rin ako sa iyo. Napakarami na ring nangyari sa akin simula nang umalis ka. Sagot ko habang inaayos ang mga dekorasyon. Habang patuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Parang may itinatago siya, pero hindi ko mawari kung ano iyon. Sa kabila ng saya ng aming muling pagkikita, may bahagi sa akin na nagtataka at naghihintay ng paliwanag. Nagsimula na ang programa at abala ang lahat sa pamimigay ng mga regalo sa mga bata. Magkasama kaming nagbigay ni Daniel ng mga laruan at pagkain at tuwang-tuwa kami sa mga ngiti ng mga bata. Ang saya ng Pasko ay lumaganap sa buong paligid. Ngunit habang lumilipas ang oras, napapansin ko ang pagiging balisa ni Daniel. Laging may saglit na pagkabahala sa kanyang mukha kapag hindi siya nakatingin sa akin. Nang hindi ko na matiis, tinanong ko siya. Daniel, may problema ba? Parang hindi ka mapakali, tanong ko habang nag-aayos kami ng mga natirang regalo. Saglit siyang nag-isip bago sumagot, Ana, may gusto akong sabihin sa'yo, pero baka hindi ito ang tamang oras. Nag-alala ako sa kanyang tono. Ano iyon? Sabihin mo na, Daniel, alam mo namang pwede mo akong pagkatiwalaan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso. Ana, may dahilan kung bakit ako bumalik dito at hindi lang dahil sa programang ito. Minsan, may mga bagay na kailangan nating balikan para makahanap ng kasagutan. Naguluhan ako sa kanyang sinabi,
Pero bago pa man ako makapag-usisa, biglang may tumawag sa kanya mula sa kabilang bahagi ng entablado. Daniel, pwede ka bang tumulong dito? Sandali lang, Ana. Kailangan ko lang gawin ito. Paalam niya at agad na tumakbo patungo sa tumatawag sa kanya. Habang nakatingin ako sa kanyang papalayong likuran, naramdaman ko ang kakaibang kaba na tila may malaking pagbabago ang nagbabanta sa aming pagkakaibigan. Nagtatanong ang isip ko kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang huling mga salita. Ano ang kailangan niyang balikan at anong kasagutan ang hinahanap niya. Habang may mga tanong na bumabagabag sa akin, isang bagay ang malinaw. Ang muling pagkikita namin ni Daniel ay hindi lamang simpleng pag-uusap ng magkaibigan. May mas malalim na dahilan ito at ako'y naiiwan sa pag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay tila ba nagbibigay ng kakaibang sigla sa bawat sulok ng bayan. Ang ilaw na kumukuti-kutitap sa maliliit na puno sa plaza ay nag-aanyaya sa mga tao na magtipon-tipon at magdiwang. Sa gitna ng kasiyahan, narito kami ni Ana, kasama ang iba pang mga kabataan mula sa aming barangay upang isagawa ang taunang Christmas Outreach Program. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula nang huli kaming nagkasama ni Ana. Noong bata pa kami, hindi kami mapaghiwalay. Lagi kaming naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay nila, naglilibot sa ilog at nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Ngunit nang lumipat ang pamilya nila sa ibang lugar, unti-unti kaming nawala sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga regalo para sa outreach, ay nagulat ako nang makita siya sa gitna ng mga tao. "Gabriel!" Sigaw ni Ana na tila ba walang nagbago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kasing ningning pa rin ng mga bituin at ang ngiting iyon na laging nagbibigay ng kakaibang init sa akin. Hindi ko napigilan ng nangiti ko at agad na lumapit sa kanya. "Ana, ang tagal na rin na," sagot ko habang nag-aalab ang damdamin sa muling pagkikita. Hindi ko alam kung paano, pero tila ba ang lahat ng oras na nawala ay biglang bumalik sa amin. Parang kahapon lang kami naglaro sa ilalim ng puno. Habang ang gabi ay patuloy na lumalamlam, nagsimula ang programa. Nagbigay kami ng mga regalo sa mga bata, nagpakain, at nag-organisa ng mga palaro. Ang saya ng mga bata ay hindi matatawaran at sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang saya na dulot ng muli naming pagkikita ni Ana. Nagpalitan kami ng mga kwento kung paano kami nag-aral, ang mga bagong kaibigan at ang mga pangarap namin para sa hinaharap. "Ibang klase na ang buhay ngayon, no?" Tanong ni Ana habang inaayos ang mga laruan sa mesa. Tumango ako at pansamantalang natulala sa kanyang mga mata. "Oo, ibang klase na nga, pero sa gabing ito, tila ba bumalik kami sa dati." Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid, tila ba nag-iisa. "Sandali lang, Ana. Pupuntahan ko lang yung bata," sabi ko sabay turo sa kanyang direksyon. Lumapit ako sa bata at sinubukan siyang kausapin. "Hi, ako si Gabriel. Gusto mo bang sumali sa mga laro?" Tanong ko. Umiling ang bata at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang lungkot. "Gusto ko sana, pero wala akong kasama," sagot niya. Naalala ko bigla ang sarili ko noong bata pa, yung pakiramdam na wala kang kasama sa gitna ng kasiyahan. Tinawag ko si Ana upang samahan kami. Magkasama naming kinumbinsi ang bata na sumali sa mga laro at unti-unti siyang nagliwanag. Ang kanyang mga ngiti ay naging inspirasyon para sa amin. Sa aming tatlo, nabuo ang isang munting pagkakaibigan sa isang gabi ng Pasko. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming maglakad-lakad ni Ana sa paligid ng plaza. Ang mga ilaw, musika at tawanan ng mga tao ay tila isang backdrop sa aming pag-uusap. Sa ilalim ng isang malaking puno, huminto kami upang magpahinga. "Gabriel, salamat ha sa lahat ng ito," sabi ni Ana na tila ba may nais sabihin ngunit hindi maipahayag. "Para saan?"
tanong ko medyo naguguluhan para sa oras na ito sa pagkakataong ito. Minsan naiisip ko, paano kung hindi na tayo muling nagkita? Ano kaya ang mangyayari? Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang itinatago sa sarili ko. Ana, alam mo ba, sa lahat ng mga taon na lumipas, hindi kita nakalimutan. Kahit saan man ako magpunta, lagi kang nasa isipan ko. Sabi ko, habang ang puso ko ay tila ba tumitibok ng mas mabilis. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla akong narinig ang tunog ng isang kampana. Isang tunog na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Napatingin kami sa direksyon ng tunog at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang lumang chapel sa dulo ng plaza. Gabriel, tingnan mo yon. Parang kahapon lang yan, sabi ni Ana na tila may naalala. Habang papalapit kami sa chapel, nakaramdam ako ng kakaibang kilig. Sa likod ng kampana, may isang lihim na hindi namin alam na matagal nang nakatago. Isang lihim na magbabago sa takbo ng aming buhay. At sa pagpasok namin sa loob ng chapel, natuklasan namin ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Larawan na nagpatunay na sa likod ng bawat kwento. May isang bahagi ng nakaraan na hindi namin dapat kalimutan. Muli, sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng Pasko, natuklasan namin ang tunay na dahilan ng aming muling pagkikita. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang lihim sa likod ng larawan? Maliwanag ang gabi, at ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila mas masarap sa pakiramdam habang kami naglalakad sa makipot na daan papunta sa munting barangay kung saan gaganapin ang Christmas Outreach Program. Sa kabila ng lamig, ramdam ko ang init ng saya at pag-asang dala ng mga ilaw na kumukutitap sa paligid. Ang mga parol na nakasabit sa bawat bahay ay tila mga bituin sa kalangitan, nag-aanyaya ng liwanag sa madilim na paligid. Kasama ko si Mia, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sa tuwing maririnig ko ang kanyang tawanan, ang alaala ng aming kabataan ay bumabalik. Mga oras na sabay kaming naglalaro sa ilalim ng araw, mga lihim na bumulong sa isa't isa at mga pangarap na pinagsaluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga bagay na hindi namin nasabi sa isa't isa, mga damdaming hindi namin naipahayag. Habang naglalakad kami, pansin ko ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Para bang may lihim siya na gustong ibahagi. Ngunit bago ko pa man siya matanong, narating namin ang barangay hall kung saan nagsimula na ang pagdiriwang. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga magulang ay abala sa pag-aayos ng mga regalo, at ang musika ng Pasko ay lumilikha ng masayang himig sa paligid. Mia, tingnan mo ang mga bata. Ang saya-saya nila, wika ko habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Oo nga, Ethan, parang ibang mundo ang dala ng Pasko, 'di ba? Sagot niya habang nakangiti. Nagpatuloy kami sa paglahok sa iba't ibang gawain ng programa, mula sa pamimigay ng mga regalo hanggang sa pagkanta ng mga awit Pasko. Sa bawat aktibidad, nararamdaman ko ang paglalim ng aming koneksyon, ang pag-ibig na tila unti-unting nagiging malinaw sa akin. Ngunit sa kabila ng saya, may bahagi ng akin na nag-aalala. Alam ko na may mga bagay na kailangan naming pag-usapan at ang pagkakataon na ito ay hindi ko na dapat palampasin. Pagkatapos ng isang masayang laro, napansin ko si Mia ay umupo sa isang tabi, tila nag-iisip. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Mia, may gusto ka bang sabihin? Tanong ko, umaasang magbubukas siya ng damdamin. Tumitig siya sa akin at bahagyang ngumiti. Ethan, alam mo ba na matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito? Ang muling makasama ka sa ganitong klaseng pagdiriwang. Naramdaman ko ang kakaibang kaba at ang puso ko'y tila nagpatibok ng mas malakas. Ako rin, Mia. Ang daming taon na ang lumipas pero ang pakiramdam ko ay parang kahapon lang tayo huling nagkasama.
Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang nagbuntong hininga. Ethan, may gusto akong sabihin sa'yo. May matagal na akong itinatago. Napatigil ako, nag-aabang sa susunod niyang sasabihin. Ano iyon, Mia? Tanong ko na puno ng pag-aalala. Pero bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Mia at kinuha ang isang regalo mula sa kanyang bag. Eto Ethan, para sa'yo. Pero bago mo buksan, may sasabihin ako. Inabot niya sa akin ang regalo at tumingin siya sa malayo. Tila nag-iisip kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Mia, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko habang hawak ang regalo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ethan, matagal na kitang mahal. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero gusto kong malaman mo na. Mula noon pa, ikaw na. Napatigil ako sa kanyang sinabi, naguguluhan at puno ng emosyon. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig, ngunit sa kabila ng saya, may kaba akong nararamdaman. Bago pa man kami makapag-usap ng mas malalim, bigla na lamang may tumawag sa akin mula sa likuran. Ethan, kailangan ka namin dito sa stage. Sigaw ng isa sa mga organizer ng programa. Napatingin ako kay Mia at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Sandali lang, Mia. Babalik ako. Wika ko bago mabilis na nagtungo sa stage. Habang nasa stage, maraming bagay ang naglalaro sa aking isipan. Ang pag-amin ni Mia ay isang bagay na hindi ko inaasahan, ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na may damdamin din ako para sa kanya. Ngunit bago pa man ako makabalik kay Mia, may isang tawag na dumating sa aking telepono. Isang tawag na nagdala ng balita na hindi ko inaasahan, isang balita na maaaring makapagbagong buhay sa aming dalawa. Habang hawak ang aking telepono, napatigil ako sa gitna ng saya ng pagdiriwang. Ano ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang bagong hamon na ito, lalo na ngayong alam ko na ang damdamin ni Mia para sa akin? Sa kabila ng saya ng gabi, alam ko na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pag-aalay ng saya, kundi pati na rin sa pagharap sa mga hindi inaasahang pagsubok. Sa pagkakataong ito, isang desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na maaaring makapagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Ang simoy ng malamig na hangin ng Disyembre ay dama na sa paligid. Ang bawat sulok ng aming bayan ay puno ng makukulay na ilaw at masasayang dekorasyon. Puno ng kagalakan ng mga tao, abala sa kani-kanilang paghahanda para sa nalalapit na Pasko. Sa gitna ng mga kaabalahan, isang espesyal na programa ang aming inaabangan, ang Christmas Outreach Program na ginagawa taon-taon upang maghatid ng saya at tulong sa mga nangangailangan. Sa araw na iyon, nagising ako ng maaga, puno ng sigla at pananabik. Isa ito sa mga pinakaaasam kong pagkakataon, ang makapagbahagi ng biyaya at makapagdala ng ngiti sa mga bata. Ngunit higit pa roon, may lihim akong pag-asa na makita si Marco. Matagal na kaming hindi nagkikita mula noong kami mag-aral sa magkaibang unibersidad. Kahit pa paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa social media, iba pa rin ang personal na pagkikita. Aaminin ko, simula nang magkahiwalay kami ng landas, hindi ko malimutan ang mga sandali ng aming pagkakaibigan. At sa kabila ng paglipas ng panahon, palihim kong inaasam na ang pagkakaibigan naming nawala ay muling magbabalik. Habang abala sa pag-aayos ng mga regalo at pagkain, naramdaman kong bumilis ang pintig ng aking puso nang makita ko siyang naglalakad papunta sa aming direksyon. Si Marco, ngayon ay mas matipuno at mas gwapo pa kaysa dati. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila ba may nais ipahiwatig. Nagkatinginan kami at sa saglit na iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga pangarap na sabay naming binuo noon. Hi Lara, bati niya sa akin habang nakangiti. Marco, ang tagal na natin hindi nagkita. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Sa bawat minuto ng aming pag-uusap, naramdaman kong parang walang nagbago. Ganun pa rin ang kanyang pag-aalaga at pagpapahalaga sa akin. Naging abala kami sa pag-aasikaso sa programa,
Ngunit sa likod ng aming mga gawain, palaging may mga sandaling nagkakatagpo ang aming mga mata na tila may sinasabi. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang mga batang nakapila para sa kanilang mga regalo. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa diwa ng Pasko, ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Habang abala kami sa pamamahagi ng mga regalo, may isang batang babae ang lumapit sa amin at nagpasalamat. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya, at sa simpleng pasasalamat niya, naramdaman kong bumalik ang init ng diwa ng Pasko sa aking puso. Pagkatapos ng programa, nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng mas mahaba ni Marco. Naglakad kami sa parke at habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang mga ilaw na kumikislap sa paligid. Tila ba ang mga ito'y sumasalamin sa mga damdaming matagal ko nang itinatago. Lara, alam mo bang isa sa mga rason kung bakit ako pumunta sa outreach program ay dahil sa'yo? Biglang sabi ni Marco. Napahinto ako sa paglakad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Talaga? Bakit naman? Tanong ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking boses. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Simula pa noong huli, tayong nagkita. Hindi na kita nakalimutan. Alam kong ang pagkakaibigan natin ay naging espesyal, ngunit may higit pa akong nararamdaman. Pag-amin niya. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inasahan na darating ang sandaling ito. Sa loob ng maraming taon, palihim kong hinangad na sana'y may pagkakataon na masabi ko rin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may nag-text sa akin. Isang mensahe na nagdala ng kakaibang twist sa gabing iyon. Lara, sorry hindi kita nasabihan agad. Sabi ng mensahe mula sa isang malapit na kaibigan. Si Marco, engaged na pala. Hindi ko alam kung paano siya nakapagdesisyon ng ganun kabilis. Natulala ako sa aking nabasa. Ang saya at ang pag-asa sa aking puso ay biglang napalitan ng kalungkutan. Si Marco ang kaibigan ko at ang taong palihim kong minahal ay nakatakda ng makipag-isang dibdib sa iba. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Lara, may problema ba? Tanong ni Marco, napansin ang bigla kong pagkabalisa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa isang iglap, ang gabi ng diwa ng Pasko ay naging isang sandali ng pagdududa at tanong. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Ang mga ilaw sa paligid ay patuloy na kumikislap, ngunit ang nasa isip ko ay isang malaking tanong. Paano ko haharapin ang katotohanan na ang taong palihim kong minahal ay hindi ko na maaaring ipaglaban? Sa kabila ng saya ng Pasko, ang gabi ay natapos sa isang malungkot na tanong. Ang aming pagkakatagpo na puno ng pag-asa ay nauwi sa isang hindi inaasahang cliffhanger ng mga damdamin. Sa pagdiriwang ng Pasko, ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng kakaibang saya sa aming mga puso. Ang Christmas Outreach Program na itinakda ng aming komunidad ay tila naging daan para sa mga pusong matagal nang hindi nagkikita na muling magtagpo. Sa araw na ito, bumalik ang mga alaalang ibinaon sa limot at ang mga damdaming matagal nang iniwasan ay tila muling bumuhay sa akin. Ellie, handa ka na ba? Tanong ni Mia, ang matalik kong kaibigan na kapwa ko rin voluntaryo sa programa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pananabik na matagal ko nang hindi nasisilayan. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako pumayag na sumali sa gawaing ito. Si Mia, na palaging naroon sa bawat yugto ng aking buhay, ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na harapin ang araw na ito. Siyempre, Mia, tara na't simulan ng araw, sagot ko, pilit na ikinukubli ang kaba sa aking dibdib. Habang papunta kami sa lugar na pagsasagawaan ng outreach, hindi maialis sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng mga tao, isang pamilyar na mukha ang biglang sumulpot. Isang taong matagal ng bahagi ng aking nakaraan, si Jacob.
Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito, sa dami ng tao sa paligid. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang alon ng emosyon sa akin. Sa isang iglap, bumalik ang mga alaala ng aming pagkakaibigan, ng mga tawanan at kwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ellie, heto ka pala, bati ni Jacob na tila walang nagbago. Ang kanyang mangiti ay kasing init ng mga alaalang hindi ko malimot. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagnanasa na muling makipag-ugnayan sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nag-aalinlangan. Jacob, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Sagot ko, pinilit na maging normal ang tono ng aking boses. Sa kabila ng damdaming magulo, sinubukan kong itago ang aking nararamdaman. Sa paglipas ng oras, abala kami sa pamimigay ng mga regalo at pagkain sa mga bata. Ang kanilang mga ngiti at tawa ay nagbigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa aming ginagawa. Kasama si Mia at Jacob, ang araw na iyon ay tila naging mas makabuluhan kaysa sa inaasahan ko. Habang nag-uusap kami ni Jacob, naramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng aming koneksyon. Ang mga simple at magaan na pag-uusap ay nagbigay daan sa aming muling pagkakaibigan. Sa kabila nito, may kaba pa rin sa aking puso. May isang tanong na hindi ko maialis sa isip ko. Ano nga ba ang nararamdaman ni Jacob para sa akin ngayon? Sa kalagitnaan ng programa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nawala ang kuryente sa lugar at ang lahat ay natigil sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang presensya ni Jacob sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa akin, tila nagbibigay ng kumpiyansa at kasiguraduhan sa gitna ng kaguluhan. Ellie, okay ka lang ba? Tanong niya na may pagkalinga sa kanyang boses. Sa kabila ng dilim, ang kanyang presensya ay nagbigay liwanag sa aking nararamdaman. Sa sandaling iyon, naisip ko na baka ang araw na ito ay higit pa sa isang simpleng muling pagkikita. Maayos lang ako, Jacob. Salamat sa pag-aalala, tugon ko, habang unti-unting bumabalik ang kuryente at liwanag sa paligid. Ngunit sa pagbabalik ng liwanag, isang hindi inaasahang tanong ang bumungad sa akin mula kay Jacob. Isang tanong na hindi ko inaasahan na maririnig mula sa kanya. Eli, naisip mo na bang bumalik sa dati nating pagkakaibigan o baka higit pa roon? Sa sandaling iyon, natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang tanong na iyon ay tila nagtulak sa akin sa gilid ng bangin, isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Sa gitna ng kasiyahan at ng mga ngiti ng mga batang aming natulungan, ang tanong na iyon ay nag-iwan ng malalim na pag-iisip sa akin. Pinili kong sagutin siya ng nangiti, ngunit sa kabila ng nangiting iyon ay ang hindi ko maipaliwanag na kaba. Ang araw na nagsimula bilang isang simpleng outreach ay tila naging simula ng isang panibagong yugto sa aming mga buhay. Isang yugto na puno ng mga tanong at posibilidad. Sa pag-uwi namin ni Mia, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ang tanong ni Jacob ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tinatanong kung handa na ba akong harapin ang posibilidad na iyon. Sa bawat hakbang palayo sa programa, alam kong ang araw na ito ay hindi natapos sa inaasahan kong paraan. Sa gitna ng pag-iisip, isang bagay ang malinaw sa akin. May mga bagay na hindi ko kayang takasan at isa na rito ang nararamdaman kong muling pagtibok ng puso para sa isang kaibigang matagal nang nawala. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang tanong na tila hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba ang magiging kahulugan ng araw na ito para sa amin ni Jacob? Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko habang kami naglalakad patungo sa lugar na pagdarausan ng Christmas Outreach Program. Matagal na rin simula nang huling magkita kami ni Paulo, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Pareho kaming nagkaroon ng iba't ibang landas sa buhay. Siya'y nag-aral sa ibang bansa, habang ako naman ay nanatili sa aming bayan upang ipagpatuloy ang pag-aaral at tumulong sa pamilya.
Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling matibay ang aming pagkakaibigan kahit sa likod lamang ng mga mensahe at tawag. Hindi ko akalaing dito tayo muling magtatagpo, sabi ni Paulo habang inaayos ang kanyang scarf na kulay pula, ang paborito niyang kulay tuwing Pasko. Parang kailan lang naglalaro tayo ng tagu-taguan sa likod ng simbahan tuwing gabi ng Misa de Gallo. Ang dami na talagang nagbago, ano? Tugon ko habang tinitignan ang mga pamaskong palamuti sa paligid. Ang mga ilaw ay kumikislap sa malamig na hangin, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa aming pagdating, agad kaming sinalubong ng mga ngiti ng mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng ligaya at pananabik sa mga regalo na dala namin. Ang simpleng saya na dulot ng munting sorpresa ay tila isang mahika na bumabalot sa lugar. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ang init ng pagtanggap ng mga bata ay sapat upang magbigay ng ligaya sa aming mga puso. Habang abala kami sa pamamahagi ng mga regalo, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang saya sa mga mata ni Paulo. Para bang may lihim siyang gustong ibahagi. May balita nga pala ako sa iyo, wika niya sabay abot ng isang kahon na may pulang laso. Ano naman yan? Tanong ko habang tinatanggap ang regalo. Hindi pa ba sapat ang sorpresa mong pag-uwi? Ngumiti si Paulo, ngunit may kirot sa likod ng kanyang mga mata. Buksan mo na, sabi niya, tila may halong kaba sa kanyang tinig. Sa pagbukas ko ng kahon, tumumbad sa akin ang isang lumang litrato. Kami noong bata pa, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Kasama rin sa kahon ang isang maliit na kwaderno na puno ng mga alaala, mga lihim na katha, mga pangarap na binuo namin. Ngunit bago ko pa man lubusang mapag-aralan ang mga nilalaman ng kwaderno, naramdaman ko ang pag-iyak ni Paulo. Anong nangyari, Paulo? Tanong ko, pilit na inuunawa ang bigat na bumabalot sa kanya. Kailangan kong bumalik sa ibang bansa at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ulit. Aniya habang pinupunasan ang mga luha. May trabaho akong naghihintay doon at kailangan ko itong tanggapin para sa pamilya ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Sa isang banda, masaya ako para sa kanya sa mga oportunidad na naghihintay. Ngunit sa kabilang banda, nalulungkot ako para sa aming pagkakaibigan. Ang pagkakataong muling magkasama ay tila isang sandali lamang na kailangang bitawan. Paulo, alam mo namang lagi akong nandito para sa iyo, di ba? Sabi ko, pilit na pinatatag ang aking loob. Kahit saan ka man magpunta, ang pagkakaibigan natin ay hindi mawawala. Salamat at sana. Sana nga, tugon niya habang ang nangiti ay muling bumalik sa kanyang mga labi. Habang patuloy ang aming pamamahagi ng mga regalo, tinangka kong itago ang lungkot sa likod ng mga ngiti. Alam kong hindi madali ang mga susunod na araw, ngunit ang sandaling ito ay sapat na upang ipakita sa amin ang halaga ng bawat pagkakataon. Sa pagtatapos ng programa, habang kami pauwi na, nagulat ako sa biglang paglapit ni Paulo. Bago ang lahat, may isa pa akong sorpresa para sa iyo, sabi niya habang inaabot ang isang maliit na sobre. Sa pagbukas ko ng sobre, isang tiket ang bumungad sa akin, pabalik sa bansa kung saan siya nakatakdang pumunta. Paolo, ano ito? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Gusto kong bumuo tayo ng bagong alaala kahit sa ibang lugar man. Hindi ko kayang magpaalam ng ganito lang, paliwanag niya habang ang pag-asa ay bumabalik sa kanyang mga mata. Napangiti ako, hindi dahil sa tiket kundi dahil sa bagong pag-asa na hatid nito. Sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay handang lumaban sa distansya. Ngunit sa likod ng saya, isang tanong ang bumubuo sa aking isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa bagong landas na ito? Habang naglalakad kami pauwi, ang mga ilaw sa paligid ay tila mga gabay sa aming bagong simula.
Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa pagdating ng bagong taon, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananabik sa mga bagong alaala na bubuuin. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lamang ang tiyak, ang aming pagkakaibigan ay magpapatuloy sa kabila ng distansya. Ngunit ang tanong na bumabalot sa akin, ano nga ba ang naghihintay sa amin sa bagong landas na ito? Ito ang twist na hindi ko pa kayang sagutin, ngunit handa akong sumabay sa agos ng pagkakataon. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay tila bumabalot sa akin habang naglalakad ako patungo sa paborito naming tambayan ni Miguel, isang lumang puno ng akasya sa tabi ng plaza ng barangay na nagsisilbing sentro ng aming Christmas outreach program. Sa kabila ng mga taon na lumipas, ang lugar na ito ay hindi nagbago. Puno pa rin ng mga alaala ng aming kabataan. Nang dumaan ako sa mga naglalakihang parol na nakasabit sa paligid, bumalik sa aking alaala ang unang Pasko na magkasama kami ni Miguel sa programang ito. Pareho kaming masaya noon, puno ng pag-asa at pangarap, tila wala kaming pakialam sa mundong umiikot sa amin. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang pangyayari na nagbago sa lahat. Ang biglaang pag-alis ni Miguel na hindi nagpaalam. Ngunit ngayon, makalipas ang ilang taon, nagbalik siya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, galit, saya o kaba. Ngunit isang bagay ang sigurado, may bahagi sa akin na gustong malaman ang dahilan ng kanyang pag-alis. Kaya naman nang muling nagtagpo ang aming mga mata kanina, tila may nagsimula muli sa pagitan namin. Habang nag-aayos ako ng mga regalong ipapamigay sa mga bata, narinig ko ang pamilyar na tinig ni Miguel mula sa likuran. "Kumusta ka na, Lea?" tanong niya, puno ng pag-aalala at nostalgia. Napalingon ako sa kanya, nagtataka kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon matapos ang lahat ng nangyari. "Okay naman," sagot ko, pilit na ngumingiti. "Ikaw, kumusta ang buhay sa Maynila?" Hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanya. Mas mature na siya, ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Nagliliwanag pa rin na parang mga bituin sa gabi. "Bumalik ako dito para makasama ka," sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko, bumalik ako sa nakaraan, sa mga araw na ang simpleng pagkikita namin ay sapat na para gawing masaya ang araw ko. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumabalik ang mga alaala, ang mga tawanan, ang walang katapusang usapan sa ilalim ng bituin at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Pero sa likod ng mga nangiti, nararamdaman ko ang espasyo na pumapagitna sa amin, ang espasyo ng mga taon na hindi kami magkasama. Naputol ang pag-uusap namin nang tawagin kami ni Tita Susan, ang coordinator ng programa. "Lea, Miguel, pwede bang tulungan niyo ako dito?" tanong niya habang abala sa pag-aayos ng mga pagkain para sa outreach. Agad kaming tumulong, nag-aayos ng mga mesa at naglalagay ng mga dekorasyon. Sa gitna ng abalang araw, napansin kong lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa. Para bang bumabalik ang dati naming samahan. Ngunit sa kabila ng saya, alam kong kailangan kong malaman ang dahilan ng kanyang pag-alis. Ang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Pagkatapos ng programa, nang unti-unti nang nag-aalisa ng mga tao, nagpasya akong harapin siya. "Miguel, pwede ba tayong mag-usap?" tanong ko, puno ng determinasyon. Alam kong ito na ang tamang panahon para malaman ang katotohanan. Naglakad kami patungo sa ilalim ng lumang akasya, ang tahimik na lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Bakit mo ako iniwan noon?" tanong ko, diretso at walang pag-aalinlangan. Naramdaman kong bumalik ang emosyon ng mga nakaraang taon, ang sakit, ang pagkalito. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Leia, hindi ko ginusto ang nangyari. Kinailangan kong umalis dahil sa pamilya ko."
Biglang nagkasakit si Papa at kailangan kong tumulong sa negosyo namin sa Maynila. Ayaw kong magpaalam sa iyo dahil natatakot akong hindi mo maintindihan. Paliwanag niya, puno ng sinseridad. Habang nakikinig, unti-unting bumabalik ang mga piraso ng nakaraan. Napagtanto kong marahil ay hindi ko rin siya naintindihan noon. Ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang sakit ng kanyang pag-alis ay naroon pa rin. Miguel, gusto kong malaman mo na hindi ko ginusto ang nangyari sa atin. Pero masaya ako na nagbalik ka, sabi ko puno ng pag-asa. Alam kong hindi madaling kalimutan ang nakaraan, ngunit ang pagkakataong ito ay nagbibigay sa amin ng bagong simula. Nang biglang may tumunog na telepono mula sa bulsa ni Miguel. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Tila nabigla at natakot siya sa kung sino ang tumatawag. Leia, may kailangan akong gawin. Pasensya na, pero baka kailangan kong umalis ulit. Sabi niya, nagmamadaling nagpaalam. Habang unti-unting lumalayo si Miguel, naramdaman kong muli ang kaba sa aking dibdib. Ano ang nangyari? Sino ang tumawag? Sa likod ng saya ng aming muling pagkikita, alam kong may misteryong bumabalot sa kanyang pagbabalik, misteryong kailangan kong tuklasin. Sa kabila ng lahat, ang gabi ng Pasko ay nag-iwan ng tanong na walang kasagutan, tanong na uukit ng bagong kabanata sa aming kwento. Pagkatapos ng mahabang araw na puno ng saya at pagod mula sa pag-aasikaso ng Christmas Outreach Program, nagpasya ang aming grupo na magpahinga muna sa isang sulok ng park. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko, ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga alaala ng aming kabataan. Ako si Mika at ang kasama kong si Enzo ay matagal ko ng kaibigan mula pa noong elementarya. Sa mga sandaling ito, habang nakaupo kami sa isang bangko, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Mga pagbabago na tila nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Naalala mo ba noong huli tayong nag-Christmas outreach? Tanong ni Enzo habang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasalita, puno ng alaala at may kaunting lungkot. Oo naman, sagot ko. Parang kahapon lang. Ang saya natin noon, 'di ba? Parang walang problema sa mundo. Sa kabila ng masayang tono ng aming usapan, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Para bang may hindi kami sinasabi sa isa't isa, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagsimula ang ibang mga kaibigan naming magpaalam. Naiwan kaming dalawa ni Enzo sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre. Tahimik kaming naglakad papunta sa isang maliit na kainan na bukas pa upang magpainit ng aming mga sarili sa isang tasa ng tsokolate. Sa bawat hakbang, parang mas lumalapit kami sa isang bagay na hindi pa namin natutuklasan. Pagdating sa kainan, naupo kami sa isang sulok at umorder ng mainit na tsokolate. Habang inaantay ang aming order, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Si Enzo, na noon ay simpleng bata lamang, ay ngayon ay tila isang taong puno ng misteryo at karisma. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuwento at ang kanyang ngiti ay may dalang hindi ko maipaliwanag na init. Mika, may gusto akong sabihin, biglang sabi ni Enzo na ikinagulat ko. Hindi ko inaasahan na siya ang magsisimula ng seryosong usapan. Ano iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kahit na ang puso ko ay tila nagtatakbuhan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, pero hindi ko alam paano. Pero siguro dapat mo na itong malaman. Ang mga salita niya ay tila nagdala ng alon ng kaba sa akin. Ano kaya ang sasabihin niya? May nararamdaman din ba siya tulad ng nararamdaman ko? Mika, simula pa noong bata tayo, ikaw na ang naging pinakamalapit kong kaibigan. Pero sa paglipas ng panahon, may naramdaman akong iba, mas malalim pa kaysa sa pagkakaibigan, sabi niya.
habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking mukha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang puso ko ay parang may sariling isip, tumitibok ng mas mabilis. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig, ngunit hindi ko rin alam kung paano ito tatanggapin. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Higit pa sa isang kaibigan, dagdag ni Enzo, na tila nagbigay ng bigat sa hangin. Bago pa man ako makapagsalita, dumating na ang aming order. Ngunit sa halip na pag-usapan ang sinabi niya, nagpatuloy kami sa pag-inom ng mainit na tsokolate na tila walang nangyari. Parehong tahimik, parehong nag-iisip. Habang umiinom, nakita kong panay ang tingin niya sa akin na para bang nag-aantay ng reaksyon. Ang mga oras na iyon ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang aking sagot. Napakaraming tanong ang gumugulo sa isip ko, ngunit isang tanong lang ang nangingibabaw. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Enzo? Sa huli, nagpasya kaming bumalik na sa park kung saan naganap ang outreach. Habang naglalakad, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin, isang hawak na puno ng pag-asang hindi ko maikakaila. Ngunit bago pa man kami makabalik sa park, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa gitna ng kalsada, may isang batang babae na umiiyak. Nawawala ang kanyang mga magulang. Agad kaming lumapit upang tulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kilig at kaba sa aking puso. Sa kabila ng alinlangan, sa kabila ng takot sa pag-amin, may isang bahagi sa akin ang nagising. Isang bahagi na handang tuklasin ang posibilidad na ang pagkakaibigan namin ni Enzo ay maaaring mas maging malalim pa. Sa gitna ng abalang kalsada, habang tinutulungan ang batang babae, nagtinginan kami ni Enzo. Sa aming mga mata, walang salitang kailangan, ngunit tila may pangako na ang gabi ay hindi pa nagtatapos. Sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng isang pagbabago na hindi namin inaasahan, ngunit parehong handang yakapin. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kakaibang init sa aming mga puso habang patuloy ang Christmas Outreach Program sa barangay. Sa kabila ng malamig na hangin, ang mga ngiti ng mga bata ay nagdadala ng init at tuwa sa paligid. Ang mga ilaw ng parol ay nagliliwanag sa aming mga ngiti at ang musika ng Pasko ay tila isang awit ng pag-asa. Ako si Mia at kasama ko si Adrian, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Matagal na kaming hindi nagkikita dahil sa mga pagbabago sa aming mga buhay. Ngunit sa araw na ito, tila ang lahat ng mga balakid ay naglaho. Muli kaming nagkasama sa programang ito na parehong mahalaga sa amin. Alam mo, Mia, parang kailan lang tayo naglalaro sa likod ng bahay niyo, tapos ngayon, heto tayo, nagbabalik sa lugar na ito. Wika ni Adrian habang inaayos ang mga regalo para sa mga bata. Tumingin ako sa kanya at sa tingin ko, hindi lamang ang mga alaala ng nakaraan ang bumabalik. Parang may kakaibang damdamin na unti-unting lumilitaw. Oo nga, Adrian, ang dami nang nangyari, pero masaya ako na nandito ka ngayon. Hindi ko mapigilan ng nangiti habang sinasabi ito. Habang abala kami sa pamimigay ng regalo, ang mga mata namin ay madalas nagtatagpo. Sa bawat pagkikita ng aming paningin, parang may musika na naglalaro sa aking puso. Nakakatuwa na ang simpleng pag-aabot ng regalo ay nagdadala ng napakaraming damdamin. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid. Ang kanilang tawanan ay nagsilbing musika sa aming pag-uusap. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga pangarap namin, sa mga alaalang hindi malilimutan, at sa mga plano sa hinaharap. Hindi ko akalaing ang simpleng Christmas outreach program na ito ay magiging daan upang muling magtagpo ang aming mga landas. Naalala mo ba noong sinabi mo sa akin na gusto mong magtayo ng parang ganitong programa para sa mga bata? Tanong ni Adrian. Ang galing lang kasi
Heto na, natutupad mo na. Tumango ako, ramdam ang init ng kanyang pagsuporta. Oo, Adrian, at malaking bahagi ka nito. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako tinulungan sa lahat ng plano ko noon. Naramdaman ko ang pag-aabot ng kanyang kamay sa akin, isang simpleng kilos na tila may malalim na kahulugan. Mia, alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na bumibilis. Ang mga salitang iyon ay tila may ibang kahulugan. Hindi ko alam kung ito ay simpleng pagkakaibigan lang ba o may mas malalim na damdamin ng unti-unting naglalapit sa amin. Salamat, Adrian, sagot ko, sabay tingin sa kanya. Iba ka talaga. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko kung wala ka. Patuloy kaming abala sa aming mga gawain, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling iyon. Hanggang sa dumating ang oras ng maikling programa para sa mga bata, kung saan may mga palaro at kantahan. Ang saya ng mga bata ay nagpatuloy, ngunit sa mga mata ko, si Adrian lang ang aking nakikita. Habang abala kami sa pag-aayos ng entablado, may isang batang lumapit sa amin. Ate Mia, Kuya Adrian, salamat po sa lahat ng ito. Sabi ng bata, sabay abot ng isang maliit na papel. Nakangiti kong tinanggap ang papel, ngunit nang buksan ko ito, may nakasulat na mensahe na hindi ko inaasahan. Mia, may mahalaga akong sasabihin sa iyo pagkatapos ng programang ito. Adrian. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano ang ibig sabihin nito? Parang may kung anong bumuhay sa aking damdamin, isang pag-aasam na puno ng kaba at pananabik. Habang nagtatapos ang programa, tila bumagal ang oras. Patuloy ang awitin ng Pasko, ngunit ang musika sa aking puso ay mas malakas. Ano kaya ang sasabihin ni Adrian? Naglalaban ng takot at saya sa aking kalooban, at hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano ang maaaring mangyari. Sa mga sandaling iyon, ang mga ilaw ng Pasko ay nagbigay liwanag sa aking mga iniisip. Naghihintay ako sa isang sagot, sa isang pahayag na maaaring magbago sa aming pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng gabi, alam kong ang mga salitang iyon ni Adrian ay may dalang sorpresa na maaaring magbago sa lahat. Muling nagtagpo ang aming mga landas sa programang ito, ngunit ang tunay na tanong ay kung saan ito patungo. Habang papalapit ang oras, ang aking puso ay patuloy na umaasa sa sagot na magbibigay liwanag sa aming mga damdamin.